kasabay ng paggunita ng South Korea ng Liberation Day o ang araw kung kailan ganap na lumaya ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Japan noong 1945. Inilatag ni South Korean President Lee Jae-myung ang kanyang plano para sa mas mapayapang ugnayan sa North Korea. Ayon kay Lee, panahon ng isalin sa konkretong hakbang ang nauna nitong pangakong igalang ang sistema ng North Korea at hindi ituloy ang anumang hostile acts laban dito. 지난해 저는 이 자리에서 북의 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수 통일도 추구하지 않으며 일체의 적대 행위를 하지 않겠다고 밝혔습니다. 1년이 지난 오늘 원칙을 넘어 실천으로 나아가기 위한 청사진을 제시하고자 합니다. 첫째, 서로를 존중하는 포용적 평화 공존입니다. 남과 북이 서로를 존중하고 불필요한 대결을 멈추어야 합니다. Giit ni Lee, hindi masasabi na pagsuko ang pakikipag-usap sa North Korea kundi simula ng peaceful coexistence ng dalawang bansa. Nais din ng South Korean President na magpatupad ng mga mekanismo para maiwasan ang krisis at pag-igting ng tensyon lalo na sa border ng dalawang Korea. 우리의 한걸음이 접경 지역의 군사적 긴장을 낮추고 신뢰 구축의 마중물이자 안정적 한반도의 토대가 되기를 바랍니다. Nananatili ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Sinasabi ring nasa digmaan pa rin ang mga ito dahil armistice lamang at hindi peace treaty ang napagkasunduan bilang solusyon sa Korean War noong 1953. Dahil dito, nananawagan si Lee na dapat ay simulan na ng dalawang panig ang pag-uusap para formal nang tapusin ang mahigit 7 dekadang digmaan. 전쟁을 종식하고 한반도의 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 여정에 나설 것입니다. 서로에 대한 상호 위협 의사를 내려놓고 아주 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작합시다. Bukod sa pagwawakas ng digmaan, nakikita rin ni Lee ang dialogo bilang paraan para matalakay ang pagpigil sa patuloy na paglawak ng nuclear capabilities ng Pyongyang. 이를 통해 북의 핵능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것입니다. Matatandaang ilang ulit nang nag-alok ng pakikipag-usap si Lee sa Pyongyang mula nang maupo ito bilang Pangulo noong 2025. Gayunman, hindi ito binibigyang pansin ng North Korea at sa halip ay patuloy pa nitong pinalalakas ang ugnayang militar sa Russia. Una na ring nanindigan ang Pyongyang na hindi na maaaring alisin sa kanila ang kanilang nuclear program at mananatili silang nuclear state. Kasabay nito ang mariing pagtutol ng North Korea sa nakatakdang taunang joint military exercises ng South Korea at United States. Sa ngayon, umaasa ang Seoul na mabubuksan muli ang dialogo bilang unang hakbang tungo sa formal na pagwawakas ng Korean War. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.